Odoo, Sige. chart of Dito na tayo accounts. sa COA. Accounting. So, sa Odoo po, meron na po tayong default na COA or available COA. So, nasa atin na lang po kung gusto nyo pong dagdagan, i-edit, or may i-delete kayo. Magbe-base po yan sa industry na hinahawakan nyo po or yung sa business nyo po. So, kailangan po natin i-config or yung ano natin, yung COA. So, punta po kayo dito sa chart of accounts. So, kung halimbawa, bago po kayo sa Odoo, kailangan nyo po munang i-download kung ano ba yung laman ng Odoo. Pero dito, pwede rin naman. Kung makikita nyo po dito sa ating dashboard, so, meron po yan dito sa gilid, all. So, tingnan natin yung number 1. So, ibig sabihin, si number 1 ay, ayan po, 10, 11. So, mga asset po yan. Sa chart of account, I think na-discuss na po ni Coach Mario yan. So, medyo may ano na po kayo, idea. Sa chart of account, importante po yung account code. Then, yung account name, type, current asset ba siya, sa sales ba siya, sa expenses ba siya, yan yung type. Tapos, yung allow reconciliation, ito naman yung maganda. Kasi, i-recon mo yung laman nung per account. Pero hindi naman po lahat ay i-recon natin. Nasa sa inyo po yan. Gusto nyo po ba i-recon ang advances to suppliers? Click nyo lang po. Yan. Pero ako hindi na. Then, tingnan natin yung view. Yan. Yan lang po yung pagka titingnan natin yung ano natin, COA ni Bank Suspense Account. Yan. Tapos, dito po, makikita nyo po kung ano na yung balance niya. Ano yung tinignan natin kanina, yung output na may laman na tayo. So, kung titingnan natin si output, ayun na yung balance niya. Makikita mo na siya. So, dito sa default na chart of accounts ni Odoo, may ano na yan, naka-type na yan eh, ano na siya. Kukopyahin mo na lang or kumbaga hindi ka na mag-iisip ng saan ba tong type na to, itong cash, saan ba tong type na to, itong sales, saan ko ba to ipapasok. Yan, naka-default na siya. Ang pwede natin gawin para mas mabilis na ma-check kung ano yung COA na gusto mong i-add or gusto mong i-edit, pwede natin i-download. Pero pwede rin naman na direct na dito. Halimbawa, sales. Type mo lang siya. Ay, dito nga pala, tingnan natin. Ito. Ito yung filters. Ano bang gusto mong i-filter? Ano yung gusto mong makita dito sa dashboard mo? For example, receivable. Gusto mong makita. Ayan. Lumabas na yung receivable mo. Kung gusto mo namang makita ay assets mo. So, lalabas siya. Ayan yung mga assets mo. Then, pwede rin tayong mag-group. So, tingnan mo siya. Ito na. So, sa bank and cash, ito yung ano mo. Yung naka-group sa kanya. Sa current assets, ito siya. Yan. Ibig sabihin, ito yung mga current asset na naka-default sa COA. Dito sa ano, naglalagay ako ng cost center. Halimbawa, online seller ka, tatlo yung ano mo, platform mo. So, naglalagay ako ng cost center para lang madali lang sa akin magbalanse. For example, sa AR, AR ni Shopee, AR ni Lazada, AR ni TikTok. Para lang pagka nagbalanse ako sa book sa report ni TikTok, madali ko siyang mahanap. Kaya ako naglalagay ng cost center. So, dito, actually, habang nag-aaral ka ng bookkeeping, pwede mo na itong maging guide eh. Itong Odoo. Kasi, gusto mo malaman yung laman ng, ano mo, na expenses mo. Ano ba yung mga account title na
pwede sa expenses. Ayun na siya. Nakalista na siya. Yan. Ano nyo na lang po, tawag dito. Tapos sa income, ito yung sales. Kung halimbawa po ang shop nyo po ang business nyo po ay may goods na binibenta, tapos meron pong services, gagawin nyo lang po yan. So, ganyan. Duplicate. Kaya ako ginagamit yung duplicate kesa dito sa new. Kasi kapag ka sa new, teka lang po. Kapag ka sa new, ikaw pa yung maglalagay ng code. Titingnan mo pa yung huling code niya. Tapos ikaw pa maglalagay ng current asset. Kung anong type siya, kung ano yung account name, ikaw maglalagay niyan. Kaya, yan magaganyan ka, pipili ka dyan. Okay lang kung may background ka sa accounting, medyo madali sa'yo. Pero kapag yung as in from scratch, may hirapan ka mag-identify ng type. Kaya ako po, sinasuggest ko is duplicate lang. Pero sige, kunyari. Yun po yung sa inyo natin. Pero ito, kunyari po, meron kang shop sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Tapos, meron kang branch. Halimbawa, may head office ka, meron kang branch, pwede rin po. Halimbawa, ito. So, duplicate natin. Ito na po yung kung paano tayo mag-edit. Kunyari ay, ito yung sales mo sa head office. Teka lang po. Yan, copy-paste mo lang din. Kunyari, ito yung branch mo. Branch 1. Tapos, parehas lang naman silang dalawa eh. Ang type niya is income. Tapos, yung account code niya is makakapi lang, madadagdagan lang ng 1. Yung susunod lang dun sa dinuplicate mo. Tapos yan, branch 1. Tapos, ito, ginaya na lang niya. Tapos, save mo lang. Yan, nakapag-add ka na ng account title. Tapos, kunyari, ito, gusto mong mag-edit. Gusto mo siyang baguhin. Ayoko ng sales and revenue. So, click mo lang po itong box. Then, actions. Dito sa actions, makikita mo, may export. Yung export natin is yung ida-download mo, yung gagawin mo siyang Excel. Tapos, yung insert in spreadsheet, ito naman yung para siyang gagawin mo siyang Google. Ano na agad. Nakalabas na agad yung Excel. Tapos dito yung duplicate, yung kokopyahin niya, kung paano siya naka-record, i-edit mo na lang. Sample to. Ayan. So, dito tayo sa edit. Meron kang business na may shop, tapos meron kang services. So, kunyari, ito ay merchandising. Kunyari, merchandising. So, save mo lang. Ayan, automatic na yun. Yan, save. Tapos gusto mo to para naman sa services mo. Ay, kung ano yung kinilik mo dito, kung dalawa yung kinilik mo dito, dalawa din yung ilalabas niyang line item. So, kunyari ito naman ay sa business mo ay para sa services. Ayan. Tapos ito, kunyari, ay nag-expand ka ng business mo, nagkaroon ka ng branch 2. Yan. Yung nilalagay ko na merchandising, branch, cost center yan. Kung tawagin sa system, cost center. Parang magsiset ka ng isang para ma-identify mo na itong sales na to ay para sa merchandising. Itong sales na to ay galing sa branch 1. Ganun po. Tapos save mo lang. So, kunya nag-duplicate tayo. Ayan. Ay, ayan. Kunya halimbawa naman po ito gusto mong i-delete. So,
click mo lang yan, actions, delete. Ganun lang ka-simple yung pag-manual natin ng COA. May questions po? O gumagawa kayo? Nagawa kayo sa ano niya, sa Odoo niyo? So, ilagay ko na yung ano natin yung sample natin. I-assume ko na itong ginagawa kong Odoo database is online seller. So, lalagay ko na yung Shopee. Lazada. TikTok. So, itong isa, hindi ko na kailangan. So, di-delete ko na lang. Sige, save ko pala muna. Yan. So, kapag ka na-save na, click ko lang to. Hindi ko to kailangan kasi nga online seller ako. So, delete lang. Ayun na. Tatlo na yung naka-categorize as my sales or revenue. Okay na? Ayan. So, ganyan yung pagmamanual natin. So, paano naman gagawin natin kapag ka dito sa COA kasi gawa, meron siyang ano pwede natin siyang i-manual na pag-edit, pag-delete, pag-add. Pero kung halimbawa, gusto mong i-import o ikaw yung maglalagay ng sarili mong chart of account. So, ganito muna yung gagawin mo. Kailangan ma-download mo muna lahat. Laman, teka. Tanggalin ko yung ano nito. Yan. Dito, pwede rin pala tayo maglagay ng ng favorites mo. Kunyari, gusto mo i-filter ng sa chart of account. Yan, ito. Pwede mo siya. So, kada papasok ka dito, click mo lang yung favorites. Ayun. So, dito, eto, teka. Yan, i-ex mo lang yung mga nandito mo. Ito kasi yung natin, dito sa search bar na to is, yan. Basta once na nag-click ka dyan, automatic yun yung ilalabas sa yung dashboard. So, pagdating dito, ito, kung gusto mo makarating hanggang dulo, yan, next mo lang. Tapos, pwede rin to, kung anong gusto mong, niya, itsura niya, list ba? O gusto mo ganyan? Ayan. Gusto mo ba yung ganyang style? Pero ako, ito ginagamit ko. Tapos dito, pwede rin yan. So, ano ba yung gusto mo dito? Pwede mo siyang i-group. Ayan, may mga ganyan pa. Report taxes, ayan. Parang pinapahaba niya yung nasa dashboard mo. Yun nandito. Pero ginagawa ko, tinatanggal ko na lang yan kasi ang kailangan ko lang naman is yung code, yung account name, type. Yan. Yun lang naman yung kailangan ko. Katulad kanina, nag-entry tayo ng yung EWT. Ay, with help. Type mo lang. Kahit yung keyword mo lang, para lang mabilis. Ayan, pipili ka na dyan. So, view mo. Ayan. So, ito yung account type, account name. Allow. Pwede naman mag-allow reconciliation. Pwede naman siya. Ano lang yun matching. Yung lahat ng mga in-entry mong tax withheld, ima-match niya. Tapos dito, sa na to, sa taas nito, makikita mo yung balance niya. As of, kung ano yung pinindot mo kanina, kung ano yung na-click mo kanina sa reports. Ayan. Tapos dito, pwede ka rin mag-upload, pwede ka rin mag-send message, pwede ka rin mag-logbook, logbook yan. So, dito naman tayo sa importing. So, para malaman mo kung ano yung i-import mo o kung ano yung kulang sa default chart of account, COA ganito gagawin mo. import. So, code, click mo tong code,
Tapos select all mo para lahat ng available na COA na is mada-download mo siya. So select all. Yeah, all 105 selected. Actions. Ano ba yung gusto mong gawin? Anong gusto mong report? I-export mo ba? Pag in-export mo, ganyan yung lalabas. Anong gusto mo? Excel? Gusto mo ba CSV type? Tapos dito sa side na to, pwede kang mag-add pa. Action needed ba? Gusto mong makita? Add mo lang to. Gusto mo ba makita yung allowed journals? Add mo lang yan. Yan, dito. Pero kung halimbawa, ito yung mga default, tapos gusto mo siyang tanggalin, delete mo lang siya dyan. Pabalik na yan. So, ibig sabihin, itong nakikita mo, ito yung ida-download niya para sa'yo. Tapos dito sa dito sa export data na to, pwede kang mag-create ng new template. So, every time na magda-download ka, mag-export ka, dito sa chart of account, pwede kang mag-create. So, kunyari, chart, COA na lang. COA, save mo. Tapos, download na natin. Export. Ayan na siya. Ayan na yung, ano mo. So, lumabas yung account name. Kasi, di ba yun yung nandun kanina. Close ko ulit. Actions, export. Ayan. Dito, di ba, nag-save tayo kanina kung anong template yung gusto natin ma-download. Yung column yan column. Ito, per column. Ayoko ng ano Ito, kunyari hindi ko kailangan. Kunyari, meron na tayo na save kanina, na COA. So, every time na magda-download tayo ng COA, i-click mo lang yan, COA. Tapos, kunyari, ito, na-realize mo, hindi ko pala to kailangan. So, delete mo lang siya. Save mo lang. Sorry. Delete. Tapos, download ulit. Hindi ko to ginagamit So, dito tayo sa export. So, nawala na yung inter. Ayan. Ito na lang yung nakita. Actually, yung company, yung ano natin, company natin, pwede din mawala na yun. Ma'am Shell, Ah, parang wala akong nakikita. ha? Di nga, Wala nga po. ba't Ngayon ganyan lang, sa Wala, akin? wala nagsasalita sa inyo kayo, ha? hindi, Nakatanggal ngayon lang po kasi yung yan. anak. Akala ko ako Nakatanggal lang. yung headset ko. Tanggal kasi yung headset ko, kaya di ako makapagsalita. Bakit wala na nasabi? I hate Ngayon you. lang po yan nag-block. So, hanggang saan ako nag-stop kanina, pero, Doon sa Baka block lang po. exporting. Sa export. Hindi nakita yung export mo. yung export, Ayan. Oo, nung nag-export ka, hindi na nakita. Nag-block na. okay. Ayan, pero itong template, nakita nyo? Opo, nakita Yung na. template, yung COA. Oo. Yung export lang. Yung Sige, pinuntahan mo na kanina after mo mag-export. teka. Yung naka-Excel na? Yes. May ganun pala yun. Kailangan pala i-share palagi. Pagka yung bagong ano, no? Stop share. Yung share. Ito. So, dapat pala kiniklik lagi. Ayan. Ito. Kita na? Ayan. Sige po. Ayan. So, ito Ayan. yung, Kita na. Kita na. oo, ito yung na-download natin kanina. Na-export natin na listahan ng mga, ano natin. COA. Yung default COA ni Odoo ngayon. Ayan. Tapos, dito sa ano natin, ayan. Napanood niyo yung ano, kung paano mag-save. Kung paano maglagay nung nandito sa box na to. Okay na kayo doon, no? Sige. Tapos may isa pa, yun yung export. So, pagdating naman dito sa insert in a spreadsheet, ito siya. So, magiging Excel siya So, yun. Tayo.
binabasa pa. Ayan, so blank spreadsheet. Ayan, so ganito siya. Ito naman yon yung kanina na kinilik ko is yung, ang tawag dito? Ay, sorry. Ayan, dadalhin ka niya sa Excel, direct na siya. Hindi katulad kanina, di ba, nag-download ka pa ng Excel file, tapos inopen mo pa. Ito naman, naka-Excel na siya. Pero ma'am, yan, naka-Excel, nasa loob din ng Odoo. Yung isa kasi, in-export Oo, mo. as in file mo na. Oo. Pero ito, pwede mo Oo. naman siyang, Extension na siya. parang ito, pwede mo rin naman siyang ma-download. Ayan, ito din, yung parang nag-Excel ka lang din. Pwede mo siyang print, pwede mo siyang save as template, ayan. So, dito ang gagawin natin, meron po ba ditong, other industry, hindi siya online seller? Kami ni Ma'am Ling. Hindi kami online seller. Ayan, so Oo. dito, Open po kayo ng mic. Baka meron po. Meron pong ibang industry. oo, yung hindi siya online seller. Wala. Parang puro Wala online. na. Sige po, ma'am. So, gagawin natin dito, titingnan natin yung, teka, yung kanina na lang. Eto. So, gusto ko makita kung ano yung pwede ko pang mai-add o ano pa yung kulang ko. So, dito ako mag-filter sa, ano natin, sa type. So, dito Yan. sa bank, Si ito. Ma'am Nida daw. Si Ma'am Nida. Hindi siya online seller. Okay, ma'am. So, ano lang po naman yan eh. Yung example ko lang po is yung online seller. Pero nasa sa inyo po kung ano po yung gusto nyo pong i-add. Yung applicable sa business mo. Ayan, katulad po nito. Kasi ang isasample natin yung tatluhan na eh. So, ibig sabihin kulang siya ng other cash. Sa drive natin, meron kayong ano dyan. Sa drive. Meron kayong sample doon ng ano. Yung template para sa i-upload natin na chart of account. Ayan. Kita nyo po yung chart of account na import. Kita mo to, ma'am. Share ko Yung share. Ito. Ayan. Kita nyo po yung ano natin. Yes po. Ayan. So, dito sa na-check natin, wala tayong cash in Lazada at saka yung cost center natin ng Lazada at saka po yung TikTok. So, paano natin siya i-import? Ito lang yung nakalagay. Parang kulang. So, ito yung code niya. 102 yung dulo. So, gagawin mo lang dyan. 103. 4. So, lagyan natin to. Lazada. Ayan. Tapos, so naglagay na ako ng yung cash ko na ire-recon ko sa TikTok na reports. Tapos tsaka doon sa Lazada. Next ko naman is yung ito na lang. Pagsunod-sunurin na lang natin
Cost of revenue. May idadagdag pa ba tayo dito? Kasi sa ano naman natin, sa BIR naman kasi naka-consolidated yung ano mo, yung reports mo. So, kung i-add mo na yun magkano yung sales mo ng lahat ng ano natin. Kaya lang tayo naglalagay ng cost center para po mas madali on our part na ma-recon. Dito pwede natin, kung same product lang naman kayo, I think okay lang na wala tayong cost center. Sa mga online seller, importante ba sa inyo na ma-identify yung purchases mo ay kay Lazada, kay Shopee? Kayo yung ano. Construction services siya. Okay, okay. So, yung COA mo niyan, yun yung ano mo. Titingnan mo dito, yung ginawa ko po kanina na nag-export tayo ng default COA niya. So, check mo dyan kung ano yung possible na ma-add mo pa based on construction. Yan. Sa mga online seller po, sa tingin niyo po ba maglalagay pa tayo ng cost center? Katulad sa purchases, maglalagay ba tayo purchases ni TikTok? Purchases ni Lazada? Sa tingin niyo po? Hindi na po, ma'am. Okay lang po. Okay lang. Sa iba? Okay na? Kahit hindi tayo maglagay ng cost center? Yes, okay lang po kahit wala. Okay. So, next natin, si current asset. Sa tingin niyo po ba sa mga online seller o sa ibang industry, may idadagdag po ba tayo dito? Miss Shell? Ba- Pero Opo. siguro dun sa, depende siguro kung dun sa online seller kung magdadagdag ng cost center, Lazada, Mm-mm. Shopee, TikTok para malaman nila kung or para mag-tie up sila dun sa report na na-generate ng bawat platform. Halimbawa sa sales, kung malalaman nila yung sales nila doon sa cost center versus doon sa report, Yun, that's why naglalagay ako ng cost center. mas maganda siguro. Mm. Pero sa seller kung maglalagay sila ng cost center. Pero ako mas okay sa akin na may cost center. Ako din, mas okay sa kanyang cost center. Kasi katulad na lang sa inventory nyo. For example, yung sa inventory mo, kasi di ba sa report nyo po sa online seller, yung parang order completed, yung gano'n. Di ba may ano doon, may pangalan ng product? Kung ano yung inilabas nyo. Yung Yes. gano'n. Siyempre, di ba kung wala kang cost center doon, sa codes natin, hindi mo malaman ngayon kung anong entry yung iaano mo, kung naka-general ka. Mahirap mag-record Oo, kapag mahirap mag-reconcile. Pagka wala kang cost center. Importante yung cost center. Sa ano nga, di ba, Ma'am Arlene, sa corporate, ano yun Apo. by department. Yun yung cost Yes. center. Tama Diba? po. Oo, kasi yun ang kagandahan nun. Yun nga, gusto mo makita yung sales mo, magkano ba yung kinita ng TikTok mo, yung naka-specific ka lang, yung ganun. Kumaga, sa reconciliation, mas easy for you na i-reconcile. Yan. So, sa mga online seller, sa other businesses, kayo na po yung bahalang maglagay kung ano yung applicable sa inyo po. Yun nga, sinasuggest lang namin ni Ma'am Arlene na mas okay kung meron kang cost center. Ayan. So, i-ano nyo na lang po. Check nyo po. Yan. Sa current asset mo ba, kompleto sa tingin mo na COA mo? Then, i-next mo itong layab. Ano ba yung sa tingin mo na kulang? Ano ba yung sa tingin mo idadagdag mo? I-edit mo yung terminologies. Yan, pwede. Naku, tumatawag. Wait lang po.
Ayan. Ito yung current liab. Ito yung ano, sa accounting, meron tayong kino-close. Ewan ko kung nadaanan nyo na yon. For example, ito yung mga expenses mo. Yung mga nominal account, mga temporary, bawat yung expenses mo, 100. Tapos, sales mo, kunyari ay 200. So, ang income, summary mo, ay, net loss ba to? Ay, hindi. So, 100. Wala Ma'am Shell. Wala na naman akong ano. Opo. Kailangan pala yun, sinashare. Ayan. May ganun pala yun. Kailangan pa share ng share. Ito. Yan po, nakita na? Yarn. Opo. Yan. Sa accounting, yung, ewan ko kung nadaanan niyo yun, yung sa closing. Sa closing entries. Sa manual, ganito yung ginagawa nyo. Baliktad pala. Yeah. Ayan. Para ma-close yung book mo, yung nominal accounts mo, yung mga temporary like sales, expenses, binabaliktad mo siya, nire-reverse mo siya. So, yung expenses mo, di ba, nasa debit, magiging credit. Yung sales mo, nasa credit, magiging debit. So, anything na differences, ito yung magiging income summary mo, which is yung net income. So, naka-credit yan. Ngayon, itong income summary na to, ang gagawin mo dyan is, mapupunta yan sa capital. So, beginning capital mo ay 1,000. Add mo yung hidden earnings. Pwede nga rin to diretso na yun. So, 100. Less mo yung drawings mo. So, ang ending balance ng ano mo, ng capital mo. Ayan. So, 1,000 yung ending capital mo. Dito kay Odo, hindi mo na to gagawin. Kasi sa expenses mo ang haba, di ba? Lahat yun. COGS mo, transpo, mahaba yung entry mo. Iba-iba kasi, madami kasi yung expenses. Pero dito sa Odo, ito lang yung entry mo. Yan lang yung gagamitin mong account sa Odoo. Hindi ka nagagawa ng closing account. Automatic na siya mapupunta dito sa capital mo. Pero dadaanan natin yan kapag nandun na tayo sa closing. Tapos, okay. Si depreciation, ano din natin yan, i-discuss ko din sa inyo yan. Dito rin sa Odoo meron yun. Ayan, yung equity. Ayan ito sa equity. Yung nagiging net income natin, dito yan ipapasok kapag ka nag-closing entries tayo. So, yung expenses, marami naman na po may idea sa expenses. Sa fixed asset, so paano ba natin matatawag ng fixed asset? Yung mga, ano yan long-term period yung magagamit mo yung asset mo. Ayan. So, check na lang natin dito kung ano yung mga kulang. For example, na ano na natin na ito yung mga ano natin idadagdag. Ay, nakita niyo yung chart of accounts. Share ko nga ulit. Ito. Ito yung sinend sa akin ni Miss Arlene. Thank you, Miss Arlene. Ayan. Credit card, maglagay tayo. Tingin nyo. For the purpose of ano natin, sample. Sample company. Dagdagan natin yung ano, ma'am. Yung AR.
Lagay tayo ng cost center. Kuha natin. So, ano natin, si AR natin, ito, funds. Ayan, so ito siya. So, meron ng 3. So, dito ka na mag-i-start. Ganon din. Lagyan natin ang funds. Shopee. Ayan, so, Ma'am Shen, nasa chart of accounts pa rin. ha? Nasa chart of accounts pa rin ba yung kanina? Kasi nga, inaano natin yung pagpili ng account dun sa pag-upload. Okay. Ayan. So, i-assume natin na ito na lang yung idadagdag natin. Ayan. So, paano ba natin i-import? Oo nga, no, magto 2 hours na. Sige, import na lang. Okay, ano natin. So, nakagawa ako ng i-import ko. Kung mapapansin nyo, dito sa ano natin, dito sa Excel, yun sa Google Drive, ito yung template, oh. Mami, hindi po nagsho-show. Sa chart of accounts pa rin po talaga siya. Hindi nalilipat. Talaga ba? Kaya yung kanina, Wala po. tinanong ko yung sa Shopee ko nakita. Ano ba? Hindi ako yan. Dito, yan, nakikita nyo po. Ayan, okay na po. Ganun pala yun. Kailangan mo palang i-ano siya, i-box. Kailangan mo palang i-click. O, di ba? May natutunan ako. Ayan, dito sa drive natin, click mo lang yan. Yan, lalabas na yung, ito yung ikakopy mo doon sa ano. Kung gagawa ka ng import file mo. So, ayan na siya. Tapos, i-assume, ito po, nakikita nyo na yung import COA. Yes po. Ayan. So, ginawa ko, di ba, yun nga, recap tayo. Nag-download ako nag-export ako kung ano yung available or yung default na COA ni Odoo. So, ginawa ko, tiningnan ko isa-isa kung ano yung possible na maia-add ko pa. Nung na-identify ko na yung pag-add ng COA, based dun sa company ko, eto na siya, gumawa na ako ng import file. So, kinailangan ko yung code, tapos yung name, opening balance, yung opening balance kasi sa miscellaneous ko i-entry, hindi dito. Ayan, so try na natin mag-import. Ma'am, review po sa recording po. Okay lang po, Miss Nilda. Ayan, so punta tayo dito sa chart of accounts. Tapos import chart of account, import, upload file. So hanapin mo yung ginawa mong file. Then i-check mo to. I-test mo muna. Dito kung ano yung sheet number na nakalagay yung i-import mo. Tapos, okay. Sabi niya, everything seems valid. So, pwede natin siyang ma-import. Yung iba kasi may error na lalabas dyan. So, kung naging valid na siya, import. Ito na siya. 22 records successfully imported. So, 22 ba talaga yun?
Wait natin. Check out. Double check ko. Ayan, so 22. Ibig sabihin, lahat nung ginawa natin na import file, lahat yun na-upload. So, check natin. Yung teka. So, copy natin. Ayun na siya. Hindi ka na mag-iisa-isa. Naka-upload na siya. Ayan o. So, tingnan natin yung, ayan o, may automatic na rin na type. Ayan na siya. Ayan o. May cash in ka na, may call center ka na sa AR, meron ka ng platform fees. Tingnan natin yung taxes. Ayan. Taxes and licenses para sa business permit. Taxes and licenses para sa DTI registration. Yan. Yan po ang ating chart of account. Tapos kung halimbawa, along the way, nag-e-entry ka na, na-realize mo, ay, kailangan ko pala tong kailangan ko pala tong account na to. Hanap ka lang nung niya, bawa sa expenses, may idadagdag ka, type mo lang yung expenses. Tapos, kuha ka lang dyan kung ano yung o pwede rin naman, dito mo gawin expenses. Ayan. Kunyari, na-realize mo, kailangan ko pala ng cost center sa sa COGS. So, duplicate mo lang. Gano'n lang din. Tapos kapag ka nag-entry ka, tingnan natin yung entry. Naglagay ba tayo ng kanina? Wait lang. Sales. Ayan. So, nawala yung natin. Nawala yung sales revenue. Tingnan natin kung nabago sa na-entry na natin. Ayan o. Automatic siya. Nabago na. Hindi mo na siya yung magbabago ka ng COA mo, tapos ang gagawin mo, hahanapin mo lahat ng mga entry mo dun para sa account code na yun, tapos i-edit mo. Dito hindi. Once na nagbago ka ng chart of account, nirename mo siya, na-edit mo siya, pero same ng code, automatic na siyang mababago sa entry mo. Okay? May questions po? May questions, guys? Ma'am May question Shell? po kayo. Ayan, si Ma'am Joyce. Kasi may nag-doorbell kanina kaya umalis ako sandali. Ano po ulit yung dinidiscuss ni Ma'am Arlene? Yung sa cost center po ba yun? Yung importance of cost center. Yes Sige, po. Ma'am Arlene, go. Ikaw nga po mag-explain. Tulungan mo na ako, Ma'am Arlene. Yung suggestion ko is mag-create ng cost center para mapadali yung pagre-reconcile mo ng mga data mo from one platform tapos do sa report mo. Halimbawa, check mo yung kung magkano yung sales mo, hindi ka na mahihirapan na alin ba dito yung sales ko sa Shopee, magkano yung sales ko sa TikTok, or pwede rin na magkano yung naging na-deposit galing sa TikTok, yung parang ganun. Okay, kasi parang ang intindi ko is yung purchases, sales pala yung yung pinag-uusapan. Kaya sabi ko na no need siya. Sales pala yun. Hindi lang sa sales kasi yung Oo. nun, hindi lang sa sales.
Pwede rin sa mga inventory. Oo. Mm, Sa inventory okay, mo, okay. sa accounts receivable mo. Yes. Sa online seller, ganon, per platform. Pero kapag Yes, yung sa okay. corporate ka, Per kadalasan per department. Tapos kung halimbawa, ikaw, business owner ka, meron kang head office, meron kang branch. So yun yung cost center mo. Head office ba siya o branch ba siya? Yun Okay yung po. importance ng cost center. Mm-mm. At saka siguro, kung expenses man, mache-check mo kung anong store yung may Correct. pinakamalaking expenses. So, Correct. magagamit mo siya sa analysis. Ang ganun. Sa analysis. Okay po, okay po. Thank you po. Para lang hindi siya yung, alam mo yung halo-halo, hindi mo alam, sino ba dito sa department na to ang napakalakas gumamit ng paper? Yung mga simpleng ganyan. So, sa inventory mo din, malalaman mo din kung ano ba yung, saan ka ba nag-short ng inventory mo. Kung Ganun. kung ano yung hindi mabentang inventory. Possible din kasi, di ba, yung wala sa TikTok, nandun sa Shopee. May ganun ba yun pagka online seller ka? O lahat nandun sa Shopee mo, nandun na rin sa TikTok mo. Opo, lahat i-open mo na. Ayun. So, yun po yung pagsiset up natin ng COA. Nakita niyo po yun sa drive? Ito. Kita mo siya? Yung drive natin. Yes po. So, kung gagawa ka ng i-import mo, so check mo yung default na COA, yung tinuro ko kanina, kung paano mag-download. So, check mo doon. Try nyo po na isa-isahin talaga yon. Kasi nga, para hindi ka na yung add, edit. Alam mo yun, isang bagsakan na lang yung ano mo, pag-correct mo nung COA mo sa Odoo. Uy, madami pa rin tayo Kapit lang. Ma'am, patapos na po. Kakapasok ko lang. Sorry. Ulitin mo daw, Ma'am Shell. I-upload ko to. Kasi nung kahapon kasi ang haba. 2 oras Hindi ko kinat siya per topic. Dapat pala kinakat. So, ito ma-upload ko na siya sa YouTube. Ayan. So, dun pa lang tayo sa COA. Check natin yung Check natin. Okay. Monitoring. Uy, dumadami na kayo Yung Ma'am Arlene, may na to sa accounting. Nagtrabaho to dati sa accounting. Pero matagal na yun, ma'am. Kaya medyo na-refresh yung utak ko habang Oo, nag kahit nga ako, nare-refresh nga ako dun sa mga questions. Pag dun sa GC. Na feeling ko nag-aaral ako. Kasi yun talaga yung yung learn to unlearn. Yung kunyari hindi mo siya alam. Iba-validate mo siya kung tama yung alam mo. Kaya ako, ginagawa ko dun sa nag-aano din ako, nag-aaral din ako bago ko sagutin yung question. So, tapos na tayo sa natin. How to export report. Advance na ako. Ang dami kong check. Sino? Ano ka naman ngayon? Humabol ka naman. So, how to edit. Ayan, add account. Ano pa bang hindi natin na-discuss dito, guys? Dito sa 13, to. Ano kasi talaga ako, specific ako, madetalyado ako Kaya kung makikita nyo, may ganito ako monitoring. Ayan, so ano pa yung iaano natin? So, ma-upload ko na to. Not yet. Ayan, may questions pa po? Umabot din tayo ng 2 hours. Akala ko ba isang oras lang? Pag kasi no? Kapag ka nandyan na yung data, sisipagin ka talaga mag-aral Ma'am, bookkeeping BA po ba kayo? Pa? Bookkeeping BA po kayo?
Paano ba? Oh, freelancer din si Ma'am Freelancer. si Ma'am Shell. Pero may work din siya. Ano po ako, mag-18 years na po ako bilang accountant this year. Wow. October, 18 years na. So, alam niyo na, matanda na. Tapos, Sana. sa tax client, 1 year pa lang. Thank you po. Kaya po, active kami magsasagot doon. Lagi niyo nababasa yung pangalan namin, no? Opo. Sa tingin ko, Ma'am Lynn, pagka sa taxation na, naku, dadagsain tayo ng questions doon. Oo, kaya nga ini-invite ko lahat ng support na dapat nandun lahat sa loob. Oo. Dito sa Odoo kasi, kung sino lang yung interested na gumamit ng automation. So, alam ko na konti lang yung ko dito, participants. Pero ang dami nagpa-register. Mangunguna Oo, ata ako sa taxation. Oo. Oo, dapat pwede nandun po din yun. kayo. Dapat Ay, present may din kayo magtatanong dun. daw. May magtatanong daw. Okay po, okay po. Ano po ba yung yung zero tsaka yung odo? Si zero po, si odo po, ba kailangan din po ba ng ng tawag yun? May bayad din po Subscription? ba? Opo, subscription. Hindi po. Yun lang. Same purpose siya o same function ni Zero at saka ni QBO. Ang kaibahan lang po is free si Odoo. Free pala Wala si ka Odoo. pong subscription hanggat isa lang yung app mo. Which is yung accounting. Okay po. Thank you po. Hindi ko ine-endorse si Odoo. Hindi man nila ako kilala. Hindi man nila ako kilala. Pero kasi ako, nakatulong kasi ito sa akin, itong Odoo na to. Inaral ko siya sa YouTube, tapos pinractice ko siya. So sa tingin ko, sabi ko nga sa team namin, sa tingin ko makakatulong to dun sa mga natin sa GC. Kasi nga, hindi na sila magmamanual. Maaral lang talaga nila tong Odoo. Malaking help to para hindi na, alam mo yun, pagka manual kasi, di ba, mano-mano ka talaga. Meron din po nito video na pag po, mano-mano sa YouTube niyo po. Yun sa mano-mano kasi, kay coach kasi yun yun sa sa bookkeeping. Yun sa akin talaga is yung automation, ito nga, yung Odoo. Ay, o pala, yung odo po pala. Meron po ako sa YouTube. Yung Ah. ipon na discussion, yung topic na nandun na. Yung Mac DLF, ano ba yun? Yung account na yun? Sa inyo po ba yun? MCDJ Pam. Ay, opo, MC Oo. Spam. Mm-mm. Kapag po may kayo, kung may gusto po kayo na online seller na gusto rin po matuto ng automation na libre, ayan. Nyo lang po siya, ipa-join nyo lang po sa atin. Sige po. Ilan na ba tayo? Pero in fairness, 16 tayo, madami. Madami tayo, madami. Ang hirap mag-manual, kaya kasama rin ako sa nag-aaral ng Odoo. Yung mga online seller, pwede maging maging bookkeeper. Oo, pag gumamit na nitong Odoo. Tapos kapag ka-bookkeeper ka naman, pwede ka na mag-multiple. Multiple clients. The information provided is for educational purposes only and should not be considered as professional advice. The interpretation is based on my knowledge and my working experience as an accountant. I am not connected and not endorsing Odoo. I am just one of the users of Odoo.